40k. Let's see how this goes. Tara. Welcome to the program. You're watching Sean Bike. My name is Sean Santa Maria. Hindi pa rin. So nasa Daang Hari tayo right now. And as you can see, we have a proper bike lane here. Okay? Proper bike lane pero ang daming butas. Look at this. Ang dami mga manhole cover, mga rectangular manhole cover. Dami. You won't go 20 feet without getting another one. Okay, but at the end of the day, there's a proper bike lane and it's wide enough. It's wide enough for perceived safety. Pero safe ba talaga dahil iniiwasan mo din yung manhole cover? But the point I'm making here is that swerte pa rin dito sa area na to kasi sa ibang lugar walang bike lane. Which brings me to the topic of EDSA, yung the highly polarizing bike lanes EDSA na tanggalin na daw, etc. etc. So look at this. Nasa bike lane yung van. I went around him. May karapatan ba ako magalit? Wala naman. Masikip eh. Bottleneck. Pagbibigyan ko yan. Walang kaso. Oh, yan siya. Kita niyo yung surface na yan? I'm calling it out kasi kakaulan lang. Basa siya. Madulas. Sobrang dulas niyan. Kahit yung mga ingay ng motor, wait. Kahit yung mga maliliit na liko, pag-iingatan yan. Baka hindi kumapit yung wheels ninyo, madulas kayo. Mahulog. So, ingat sa ganyan. Okay, so let's go to the stem. What do I think about the stem's performance so far? Wala. Walang feedback, wala akong masabi. And no news is good news in situations like this, di ba? Kasi some news, ano ba ang some news kapag nag-review ka ng product? May napansin kang masyadong ma-flex or whatever, no? Mabilis mag-undertorque, lumuluwag. Ganyan yan eh. Pero ito, wala naman. Walang no negative feedback so far. So no news is good news, okay? So it's funny how my biggest takeaway from riding today as regards the stem is it doesn't concern the stem's performance. Malayong malayo ang takeaway ko. At ito yung takeaway ko. I spent 24,000 pesos on this stupid stem. Pero sa ibang bagay na mas importante, kaya kong magkuripot. And it's ridiculous. You know what I mean? Kung matagal ka na nagbibisikleta and medyo maselan ka sa bike mo and you know, meron kang certain standard na hindi ka bababa ng you know, how do I say this? No? How do I illustrate this effectively? Case in point na lang siguro itong bike na to. Itong C64 ko. This is strictly a European bike para sa akin. So
So Colnago ang frame ko, Campagnolo ang group set ko, hardware ko European lahat. Look, ang pedals ko, that's French. Yung bago nating stem, Darimo, Spanish. My bar is lightweight, that's German. So European. Hindi ko kakabitan ng anything na American or Japanese. Preference yan. Yan ang ethos ng bike ko. And that's what I'm saying. Hindi ako magko-compromise. And it's ridiculous kasi lagi sa auto ko may tama yung bumper. Maliit lang, nasa ilalim maliit. Eh ang gawaan naman ng mga ganyan per panel, di ba? And one panel is 5,000 pesos. Hindi ko pa pinapagawa yung maliit na tama na yon hanggang ngayon. Because 5,000 pesos, namamahalan pa ako. And my stupid stem is 24,000 pesos. You know what I mean? Ang takeaway ko dito, I'm willing to be a little stupid when it comes to my bike. Ganon din ba kayo? I can't be the only one. Come on. A little background sa kung ano nangyari. Original kong nakakabit dito na stem is lightweight. May hairline cracks doon sa bolts, and delikado na, right? So palit na tayo. But there are a few key differences. Yung lightweight stem ko na yun was 110 millimeters. This Darimo or Darimo, so Spanish baka Darimo ang pronunciation, ano. This new stem is 100 millimeters. Mas maikse, pero mas swak sa size ko. I like the new length, no. Medyo mas upright yung riding ko. One thing that the mechanic told me sa Two Wheel Nation, si Saddam, ang sabi niya, based on mga owners na ng Darimo na nabentahan nila before, may tendency itong part na to na mag-under torque yung faceplate ng stem, because the carbon used here sa stem na to is it's high grade, so it's softer, it's lighter. May tendency daw mag-under torque, pero it wouldn't misalign the bar kasi nakalapat naman. Pag nag-under torque daw, papansin ko, wag ko daw i-torque ng sarili ko, dali ko daw sa kanya, siya daw ang gagawa para mas may expert handling. And of course I'm gonna do that. I wouldn't have it any other way. I'll have an expert handle expensive components. So yun. Take a look at this thing. I love the look. Looks premium. May angas siya, no? So let's see how far this stem takes us. Dino-document ko na, making a video about a stem because it's for documentation purposes din. Pag may bago naman akong part, ginagawa ko ng video para alam kung kailan ginawa, para mayroon akong point of reference, yung mga first impressions ko at least documented sa video. It's largely for me, and I hope may napupulot din kayo if you're interested in a Darimo stem. So yun.